Ang tinaguriang asukal ng ALA Boxing Promotion na tubong Bacolod City, Negros Occidental na si Genesis Serbania ay isa sa mga bigating prospect noon ng Philippine boxing na talaga namang sinubaybayan ng mga Pinoy boxing fans. Taong 2013 nang makasagupa nito ang Panamanian boxer na si Rafael El Torito Concepcion na noong mga panahong ito ay may kartadang 18 wins, 8 knockouts, 6 na talo at 1 tabla. Samantalang si Serbania naman ay may undefeated record noon na 22 wins, 14 knockouts at walang talo. Ang kanilang sagupaan ay naganap sa Waterfront Hotel and Casino sa Cebu City para paglabanan ang bakanting WBO Intercontinental Super Bantamweight title. Bagamat hindi masyadong kagandahan ang record nitong si Concepcion, ay walang boxer ang dapat magkumpiyansa pag siya ang kaharap sapagkat may kabigatan din ang kamao nito. Kung ating matatandaan, taong 2008 ay siya ang sumira noon sa undefeated record ng kababayan nating si AJ Bazooka Banal sa pamamagitan ng isang impresibong 10th round knockout victory. I don't think he expected Concepcion to come back like he has. Oh, the body hard right. Oh my God, He's down. knockdown. Bounced off the ropes with the right hook. Knockdown. Straight, and Banal looks over to his corner, tells him to pause, and he's down. Oh no! The my fight is God. over. And Rafael Concepcion Rafael coming Concepcion back with victory here. from tremendous. Nasundan pa ito na isa pang laban sa isa pang Pinoy fighter noong 2009 na kung saan pinahirapan naman ito ang kababayan nating si Nonito Donaire na bagamat hindi man pinalad makuha ang panalo ay nagpakita naman ito ng tibay sa laban. Kaya naman dahil sa mga labang ito ay nagkaroon ito ng mataas na kumpiyansa sa kanyang sarili na madali niya lang daw matatalo ang undefeated Pinoy fighter. Sa press con nga bago ang kanilang sagupaan ay sinabi nito na si Serbania daw ay isa lamang napakadaling kalaban at kayang-kaya niya itong talunin nang hindi man lamang siya pagpapawisan. Sinabi din nito na sa tingin daw niya ay mas malakas na kalaban si AJ Banal kumpara kay Serbania. At ang matindi pa nito mga brad, ay nagdala pa ito ng unan sa kanilang press con at sinabing kakailanganin daw ito ni Serbania kapag pinatulog niya na ito sa laban. Dahil dito ay mukhang hindi nagustuhan ng Pinoy fighter ang mga kahambogang pinagsasabi ng dayong kalaban. Kaya naman pagdating sa mismong laban, unang round pa lang mga brad, nagpakawala ito ng mga solidong patama na kung titignan ay mababakas ang bigat sa bawat suntok na tila ba gustong ipahiwatig. Natuturuan niya ito ng leksyon dahil sa kayabangan at para ipaghiganti na din ang kasamahang boksingero sa ALA Promotion na si AJ Bazooka Banal. Kung sa unang round ay maswerteng nakaligtas itong si Concepcion sa bangis ng kamao ng Pinoy, pagsapit ng round 2 mga brad ay dito na tuluyang winasak ni Serbania ang hambog na si Concepcion sa pamamagitan ng isang solidong uppercut. Finish him.
Fatality. Dahil sa lakas ng sinalong suntok ay makikitang bago pa man ito bumagsak sa lona ay nawala na ito ng malay. Kaya naman dahil dito ay agad itinigil ng third man in the ring ang laban. Instant karma ang sinapit ni Concepcion dito mga brad, sapagkat lahat ng mga pinagsasabi niyang hindi maganda kay Serbanya ay sa kanya pala mangyayari. Kaya naman sa puntong ito ay tila napagtanto na ni Concepcion na isa palang napakalaking pagkakamali ang insultuhin at maliitin ng Pinoy pagdating sa laban. Dahil sa panalong ito ay nakuha ni Serbanya ang bakanting WBO Intercontinental Super Bantamweight title. February 4, 2012, nang makasagupan ng kababayan nating si Nonito Donaire, ang mayabang na Puerto Rican boxer na si Wilfredo Papito Vasquez Jr., anak ng former 3 Division World Champion na si Wilfredo Vasquez Sr. para paglabanan ang bakanting WBO World Super Bantamweight title. Ang labang ito ay isa sa mga undercard at co-main event noon nang sagupa ang Julio Cesar Chavez Jr. at Marco Antonio Rubio na ginanap sa Alamo Dome, San Antonio, Texas, USA. Hindi basta-bastang boxer itong si Vasquez mga brad, dahil pagdating sa punching power at counter-punching skills ay isa din itong si Vasquez sa maituturing na pinakamalakas at pinakamahusay noon sa Super Bantamweight Division. Que se han trabajado muy duro con Ángel Martínez, que estuvo 16 semanas conmigo en el gimnasio metido y me enfrenté a una gran leyenda y eso es lo único que me llena de orgullo. Sa katunayan mga brad, kung ating matatandaan, itong si Vasquez ay ang dating nakalaban at nagpalasap ng kauna-unahang talo noon via knockout sa kababayan nating si Marvin Sonsona. Sa kanilang sagupaan ay may impresibong record si Vasquez na 21 wins, 18 knockouts, isang tabla at isang talo. Samantalang si Donaire naman ay may kartadang 27 wins, 18 knockouts at may isa ding talo. Sa press con bago ang kanilang weigh-in ay mababakas ang pagiging bastos at kahambugan sa katawan nitong si Vasquez. Sa kanilang face-off nga ay inalis nito ang sombrero ni Nonito, pagpapakita ng tanda na hindi nito inirespeto ang Pinoy champion. That was pathetic! You will never win! You weak, pathetic fool! Prepare to die! You will never win! Prepare to die! Idagdag mo na din sa kahambugan ang asawa nitong si Vasquez na nagawa pang mag-post sa kanyang social media account na kesyo takot daw itong si Nonito sa kanyang asawa. Kaya naman dahil dito, ay halos naging personal na ang kanilang sagupaan. Ayon mismo kay Nonito, ay wala na siyang pakialam sa kikitaing pera at maging sa paglalaban ng Beltman. Dahil simula ngayon daw, ay ang tanging gusto niya ay inakaut si Vasquez. Pagdating ng mismong laban, sa mga early rounds, ay naging kontrolado ni Donaire ang face ng laban. Bawat bira ay tila gusto na talagang wasakin ng maaga si Vasquez. Pagsapit ng round 5, ay dito na medyo nakabawi si Vasquez nang makapagpatama ito ng ilang solidong kombinasyon. Sa round 9 ay dito na natikman ni Vasquez ang kanyang kauna-unahang knockdown sa kanyang buong professional boxing career. Matapos itong tamaan ng isang solidong uppercut na sinundan pa ng isang left hook.
tremendous uppercut, and the left hook to put it down. And really, not all the time, Vasquez had his hand up. He found a hole between the gap. That's because of very accurate punching power. First time Wilfredo Vasquez Jr. has been down in his professional career. And there we saw some signs of that quick-handed power. But Vasquez seems Nagawa pang makasurvive ni Vasquez dito ang mga Brad at nagawang matapos ang 12 round. Maswerte ito sapagkat nagka-injury sa late rounds ang kaliwat kanang kamao ni Donaire kaya hindi na nito nagawang tapusin ang laban sa pamamagitan ng knockout. Despite that, it was a remarkable combination though. Ganun pa man ay nakuha ni Donaire ang panalo via split decision. Nonito, the Filipino Flash Donaire. Sa ating kasalukuyang panahon, maliban sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao, ay si Floyd Mayweather Jr. ang isa sa itinuturing na greatest of all time ngayon pagdating sa larangan ng sports na boxing. 50 panalo, nagretiro nang hindi man lang nakatikim ng pagkatalo. May malahalimaw na skills pagdating sa depensa. Kaya naman kahit sinong kalaban ay hirap kapag siya ang kaharap. Pero alam niyo ba mga Brad, na mayroong isang boxer noon ang dumayo sa bansa natin na sinasabing higit na mas mahusay pa daw sa galawan ni Floyd Mayweather Jr. Kung sino siya mga Brad, ito ay walang iba kundi ang undefeated na pambato ng Barbados Island at nooy WBC Caribbean Federation Champion na si Miguel Antuan. Taong 2012, nang makasagupa nito ang kababayan nating si Jason Pagara para paglabanan ang WBO International Junior Welterweight title na hawak ng Pinoy fighter. Naganap ang kanilang sagupaan sa Mall of Asia, Pasay City. Noong mga panahong ito ay may malinis na kartada si Antuan na 17 wins, 9 knockouts at walang talo. Samantalang si Pagara naman ay may record na 29 wins, 18 knockouts at 2 talo lamang. Bago maganap ang kanilang sagupaan ay kumpiyansa ang dayong undefeated na madali niya lang daw matatalo ang Pinoy champion. Sa katunayan mga Brad, hindi pa man nag-uumpisa ang kanilang laban ay pinaplano na ng kampo nito na pagkatapos daw nilang tapusin si Pagara ay isusunod naman daw nila ang ating 8th division champion na si Manny Pacquiao. Sinabi din nito na hindi pa daw nakakasagupa itong si Pagara ng di-kalibring boksingero na tulad niya. Kaya naman sa tansya daw niya ay malabong umabot ng 12 rounds ang kanilang laban. Dagdag pa nito ay kuwang-kuha daw niya ang galaw ni Floyd Mayweather Jr. Ngunit ang kaibahan nga lang daw ay mas mabilis at di hamak na mas malakas siyang sumuntok kaysa kay Mayweather. Easy fight lang daw itong si Pagara mga Brad. Ngunit pagdating sa mismong laban, unang round pa lang ay tila naging alarm clock na ang mga kamao ni Pagara dahil sa lakas ng patama na gumising sa malalim na panaginip nitong Barbados fighter. Halos 1 minuto pa lang ang nakakalipas nang sumapol ang isang left hook sa may bandang temple ng ulo ng dayong undefeated. 18K. Oh, good left. He hurt him. He hurt him with that left. Sa lakas ng suntok na tumama dito, ay tila bahagyang natauhan itong si Miguel Antuan na iba pala talaga ang Pinoy fighter kapag mismong kaharap mo na sa ibabaw ng ring. Seryosohan talaga ito. Dalawa. Earlier in the locker, so he was speaking to their psychologist na talk to them. That's a good straight for Antuan. Barbados and they play cricket, but he looks like a fairly decent boxer. He is a very decent boxer. Makikita mo marunong sa mag-counter eh. Oh. Yeah, look at that They're muscle. very evenly, no? They're very evenly. Yung style nila eh. Marunong mag-counter. They're not overly fast. Halos 30 segundo bago matapos ang round 1 ay dito na sumapol ang malahalimaw na kanan ni Pagara sa mukha ng dayong undefeated. Philippines in red. Barbados naka-blue. The crowd is liking this fight. Oh, Down! Running with the left. Knockdown para kay Pagara from the Philippines. I
guess he's not better than Pacquiao or Mayweather, no? Wala na eh. It's it! It's over. First round! Oh. Wow. So, madaling. I thought it was going to be closer than that. Sabi niya, he wants to challenge Pacquiao, and sinabi niya, he's better than Mayweather. Oh, the weather was something wrong with the weather. Sa sobrang lakas ng tumamang suntok ay nahilo ito ng gusto at hindi na nagawang bumangon pa. Dahil dito ay tuluyan na nga nagising itong sinasabi nilang the next Mayweather Jr. sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. At ang pangarap niyang mega showdown sa ating pambansang kamao ay naglaho ng parang bula. Ang inaakala niya kaninang isang pusa lamang na Pinoy fighter ay isa palang mabangis na leon pagdating sa ibabaw ng ring. Dahil sa sobrang kayabangan ay nauwi sa isang masaklap na kahihiyan ang sinapit ng dayong si Antuan sa kamay ng Pinoy. Kaya naman matapos matalo kay Pagara mga brad, ay tila inalat na ang boxing career nitong si Antuan. Nagkaroon pa ito ng 3 sunod-sunod na laban na lahat ay puro talo. Kaya naman tuluyan na itong nagretiro sa boxing. Ang sagupaang Sugar Shane Mosley kontra sa Mexican 3-time world champion na si Antonio Margarito noong taong 2009 ay ang isa sa mga laban na sumira ng gusto sa pangalan ng tinaguriang Datiwana Tornado na si Margarito dahil maliban sa pagkatalo nito via knockout sa ika-10 round ng kanilang laban. This fight could be stopped in a second now. Margarito is getting hit flush with every right hand. There's another. There's a big left hook. Why not stop it now? And there's the right top from the corner, and Shane Mosley has annihilated Antonio Margarito. Ay nagpositibo din ang ginamit nitong knuckle pads sa sulfur at calcium, ilan sa mga chemical components ng plaster of Paris o gypsum. Bawal ito sa boxing mga brad sapagkat kapag nabasa ito ng pawis ay tumitigas ito gaya ng sa semento. Kaya naman ang resulta, nasuspinde ng California State Athletic Commission si Margarito at ang trainer nitong si Javier Capetillo. Dahil sa pangyayaring ito, pati ang naging magandang panalo niya noon kontra sa nooy undefeated pa na si Miguel Cotto There's no point in Kenny Bayless allowing this to proceed. It's over. It's over. And Evangelista Cotto's gonna throw in the ay na-question tuloy ng mga boxing fans na kesyo baka daw ng daya din ito kaya siya nanalo sa laban. Kaya naman upang makabawi sa sinapit na kahihiyan at para na din ma-restore ang kanyang pride bilang isang boxer ay muli itong nabigyan ng pagkakataon para sumabak para sa isang bigating laban. Taong 2010 nang makasagupa nito ang nooy pound for pound at prime version ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Ang kanilang laban ay naganap sa Cowboy Stadium, Arlington, Texas, USA para paglabanan ang bakanting WBC Super Welterweight title. Bago maikasa ang kanilang laban, ang makakasagupa sana dito ni Pacman mga brad ay si Floyd Mayweather Jr. Ngunit hindi po ito natuloy matapos hindi magkasundo sa negosasyon. Kaya naman mula 147 pounds welterweight division ay umakyat na lang ito ng 154 pounds junior middleweight division upang harapin nga itong si Antonio Margarito. Sa sagupaang ito ay hangad ng ating pambansang kamao na maging isang 8 division world champion. Samantalang itong si Margarito naman ay upang maibalik ang kanyang nasirang pangalan sa boxing dahil naniniwala ito na kung matatalo niya ang Pinoy champion ay makakalimutan na ng mga tao ang mga pandarayang kanyang ginawa at ang tanging maaalala na lang nila ay kung papaano niya winasak si Manny Pacquiao. Sa kanilang bakbakan, bagamat underdog itong si Margarito mga brad, ay kumpiyansa ito na makaka-score siya ng isang upset sa kanilang laban. Marahil iniisip niya siguro na masyado siyang malaki kumpara kay Pacman. Bago ang kanilang sagupaan, bagamat alam naman itong si Margarito na hindi pa natatalo sa kanyang huling 12 laban ng ating pambansang kamao, kontra sa mga mas malalaking kalaban gaya nila Oscar De La Hoya, Miguel Cotto, at Joshua Clottey. Ay tila hindi pa din ito kumbinsido sa lakas at husay ni Pacman. Imbis na irespeto ang Pinoy champion dahil sa kanyang mga nagawa sa boxing, ay samot-saring pang-iinsulto, panlalait at pambabastos pa ang inabot ito sa kamay ng Meksikano. Who's gonna win? Pacquiao or Margarito? Margarito. Alright. Who's that? No, this guy. It's Puto Pacquiao.
Kaya naman pagsapit ng mismong laban, lahat ng mga pinagsasabing hindi maganda nitong si Margarito kay Pacman ay ipinakain niyang lahat sa kanya. Sa mga sa middle rounds ay nagumpisa ng mamaga ang kanang mata ni Margarito dahil sa dami ng suntok na tumatama sa mukha nito. Sa round Sa late rounds ay dito na bumawi ang ating pambansang kamao nang magpaulan ito ng sunod-sunod na kombinasyon na naging dahilan upang mas lalo pang lumala ang pinsala sa kaliwat kanang mata ni Margarito. Kaya naman din ang pinsala sa mukha ni Margarito. Matapos ang 12 rounds ay nakuha ni Manny Pacquiao ang panalo via unanimous decision. Kung nagustuhan mo ang bidyong to, ay huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, at pakikalimbang mo na din yung kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga una makakapanood. So yun muna po sa ngayon. Salamat and God bless.